Ano po ba ang epekto nito sa ating kalusugan? Kausapin na po natin ang napakasipag. Poging-pogi din ito, partner. Galante pa. Aha. Oo. Ang tagapagsalita ng Department of Health. Aba, si Yusek Albert Domingo. Yusek, magandang morning po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Magandang morning, Doris and Robert. Belated happy birthday, Robert. Ay. At magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig Thank at you. nanonood. Opo. Good morning, sir. Opo, Yusek, ito po ang tanong namin. Dahil nga po ang sabi na yung navotas ngayon, yung air quality nila sumama na naman. Over the weekend, masama din. Oo. Ano ba ang dapat gawin ng mga residente, lalo na po yung mga malalapit doon, para po kahit papaano, hindi grabing maapektuhan itong Yun na effect nga eh. nito pong sunog na ito? Opo, ang kalaban natin pag ganitong sitwasyon is yung tinatawag na particulate matter 2.5. PM 2.5, yan po yung termino. Ibig sabihin, napakaliit po na alikabok niyan, 2.5 microns. At ayaw nating makapasok yun sa ating baga. Dahil pag nakapasok yun, pwedeng maging sanhi ng irritation, lalo na dun sa mga ating kapamilyang may hika o kaya irritable yung kanilang respiratory system at yung mga matatanda na may emphysema. Ayaw rin nating makapasok yun kasi pwedeng makaapekto yun kapag tumagal, kapag masyadong marami sa ating dugo. At paano natin mapipigilang pumasok? Kung tayo po ay malapit sa lugar, yun pong ating mga siwang ng bintana, sarado ang bintana, yung mga siwang, lagyan natin muna ng ating mga tela. Mas maganda kung medyo nabasa ng konti yung tela para hindi makakatagos yung hangin madumi sa labas. Kung meron ho tayong air filter or air purifier, hindi naman po nire-require. Pero kung meron, magandang paanda rin yun sa loob ng ating bahay. Ganon din kung meron tayong aircon. Alam ko po, hindi lahat ay may aircon kung meron lamang po. Now, kung wala, hindi naman ho dapat makabahan. So, sarado lang yung pintuan, yung bintana. Sa loob po muna ang ating mga kapamilya at gumamit po tayo ng KN95 or N95 na face mask. Kailangan po nating sabihin yung KN95 saka yung N95 dahil yung regular na mask natin medyo lumulusot pa rin po yung ating mga PM 2.5. Pero kung wala ho tayong N95, KN95 at ang meron lang natin is yung medical mask, pwede naman pong doblehin. Kung wala pa rin tayong medical mask, kumuha tayo ng tela na pwede nating malinis sa tela, basahin natin at pwede nating ilagay sa ibabaw ng ating bibig at ilong. Robert and Doris. Opo. Doc, yun sabi mo kanina, yung mga siwang ng ating mga pintuan at bintana, lagyan natin ng harang. Mas mabuti kung cotton ito, basain lang ng konti. Oo. Pero, Doc, napakainit po ng panahon. Ang taas din ng heat index. Paano yan? Nagsalikupan na tayo ng heat at saka air index. Oo nga eh. Actually, naisip ko rin yan, Doris, na parang kung tayo papapiliin, anong mangyayari? Lahat naman po sa medisina, tinatawag natin risk management. Actually, kung meron ho tayong mga kakilala, ano naman po yan eh, ang isang sabihin na nating silver lining sa nangyayari, mukhang hindi ganun ka-widespread relative to the whole of Metro Manila, yung usok. Alam to ni Ma'am Doris, kung sa pinanggalingan namin sa Timog, hindi naman ganun kalala ng hangin. Diba? Kung meron tayong mga kakilala or kung meron tayong pwedeng tirahan muna, lalo na po yung mga vulnerable, yung mga matatanda, yung mga bata, doon muna tayo, lumayo muna tayo doon sa lugar nung sa landfill kung nasan yung sunog. Makinig rin tayo doon sa forecast ng hangin. Usually sasabihin na ng Pag-asa or ng local government kung saan pwedeng pumunta para maiwasan natin. Kasi tama si Ma'am Doris, mainit na nga, tapos papasarado po yung bintana. Pero kung ako papapiliin at wala kayong mapuntahang iba, tiis na lang po muna tayo doon sa init, mag-hydrate, sarado pa rin ho kasi mas delikado yung malalanghap natin. Opo. Ano po ba yung pinaka, kumbaga, worst case scenario, Doc, kapag ka ikaw ay na-expose sa ganitong klaseng pagkasamasamang air quality index? Dalawa po ang pwedeng worst case scenario na mangyari sa atin kung meron tayong kondisyon tulad ng hika, emphysema, or COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Karaniwan po ay pwede itong makadahilan ng hirap sa paghinga. At pag ganun po ay pumunta ho tayo sa pinakamalapit na ER. Sa lahat rin po ng ating mga kapamilya na may mga ganitong kondisyon, karaniwan meron ho tayong inhaler, yung puff na sinasabi na pang-rescue. Standby ho natin na laging katabi natin kasi pag inatake tayo sa hika o kaya dun sa COPD, pwede nating gamitin yon.
Ngayon, ang ikalawa pong pwede namang mangyari isa pa, depende kasi dahil ano ho to, landfill, no? Dahil hindi natin kasi alam kung ano yung nasusunog, kung anong mga chemical yung nandoon. Pwede rin ho yung magkaroon ng panandalian na pagkahilo o kaya iritasyon, depende kung ano yung nai-inhale. Kaya talagang ang pinakamahihusay ho is umiwas muna tayo dun sa lugar. Oo, tapos ihanda na yung mga nebulizer. Yun na, buti na alam niyo, yung puff, yung portable, yung disaksak, yung nebulizer, correct. Ayun. Ayan. Doc, maraming Ay, naku, salamat Doc. po. Pero importante rin kasi na anong priority mo, 'di ba? Minsan ganun talaga eh. Oo. Init o mas malala, 'di ba, na effect sa Mahirap, kalusugan mo. mahirap, oo. Kaya po mag-iingat po tayo at lagi lang po tayo makinig sa DOH. Huwag po kayo magpapaniwala kung saan naman mga magpo-post dyan na magmamarunong na naman, na magtuturo. Mga nagdodoktor-doktoran. Kaya nga. Oo. Bakit? Yusek Albert ba kayo? Kaya nga. Huwag kayong ganyan at tumulong na Sected lang. ba kayo? Mga ganun diba? na lang. Oo, Diyos ko. Yusek, maraming salamat po. Thank you, sir. Salamat rin Robert and Doris, magandang umaga sa lahat. Good Okay, morning mabuhay. po. Si Yusek Albert Domingo ang tagapagsalita po ng Department of Health. Alerto sa bulkan. Alerto sa bulkan. Mga kapamilya, muli po nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kaninang alas 7:05 ng umaga na nananatili pong nasa alert level 2 ayon po sa PVOX. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kapamilya sa Negros, Halonggid. Manatili po nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radyo Patrol sa 630. Alerto